Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! Bayan! Alam niyo na, Friday, 4:03. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy! Gising! Headlines. Thank God it's Friday morning, Bayan! Bayan ka ng bayan, ha? Uy, ano ngayon, no? Magandang date ngayon. It's 7-11. Wow! 7-11! Good morning, Dada! Good morning, everyone! Maganda ngayon ang favorite mong date, 7-11. Correct. Actually, bumili na ako ng bread sa 7-Eleven kasi it's buy one, take one. Kasi dahil nga it's 7-11. Yeah, it's buy one, take one ang... Ang bread. Ang bread, oy! Ang bread. Makababa nga ulit, mama. Makababa nga mamaya. No choice ka, hilangin kita. Yeah. July 11 po ngayon, 7-11-2025. Narito na mga headlines. Pinoy! Gising! Nako, not one, not two, pero tatlong LPA po na mataan malapit sa Philippine Area of Responsibility, yung isa namumuro maging bagyo. Pinoy! Gising! Pagsisid sa Taal Lake para hanapin ng labi ng mga nawawalang sabungero, sisimulan na today. Pinoy! Gising! Tatlong Pilipinong tripulante kumpirmadong patay sa pag-atake ng mga Houthi sa Red Sea ayon sa DMW. Pinoy! Gising! Sa ibayong dagat, Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Pope Leo XIV pabor na sa Vatican gawin ang peace talk sa pagitan ng Ukraine at Russia. Pinoy! Gising! PBA star player L.A. Tenorio nagpaplano ng magretiro? Pinoy! Gising! Pinilit kang pumasok sa trabaho ng employer mo kahit bahana at bumabagyo. Cannot be yan. Mahirap. Alamin ang iyong karapatan at ang parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy! Gising! Totoo nga ba na ang pagpapakita ng concern ay pagdidisguise lang para makapanghimasok sa buhay ng iba? Mamaya, let's prove it! Pinoy! Gising! Alex Iyala, nag-donate daw ng 3.9 million pesos sa mga homeless senior citizens sa Quezon City. Mamaya alamin kung fact or fake. Pinoy! Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Yan! Di ba yung kilig? Nang mga balitang showbiz, si Christine Reyes nakahanap na ng kapalit ni Marco Gumabaw. Pinoy! Gising! At sa isa pang malaking ulo! Good catch! Oh, yes, good catch! Nang mga balitang showbiz, si Ivana Alawi absuelto. Ito ha, absuelto sa kasong pangangaliwa na isinampa ng misis ni Congressman Albi Benitez. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy! Gising! Bangon na, tayo na. Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Hisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Why was tonight? Basta yung programa nag-i-intro pa rin. Bruno, go! Friday! It's Friday! Yan ang hinahanap ng mga bagets ngayon. 24 karat magic. Ayan! Gold na gold! Goal sa
Ay, meron pa isa ako nagustuhan kanina na nung sinakyan akong Grab, no? Mhm. Ang ganda-ganda nung kay Meghan Trainor ba yun? Meghan Yung Trainor. Better When I'm Dancing. Ang Ay, ganda. oo. Better When I'm Dancing. well, Yeah, yeah. Is it better when I'm dancing? Oh, Yeah. okay, that's good, oo. Better When I'm Dancing. Yeah, yeah, bunil. Yan! Sabi ko na, matutumbok mo yung totoong kanta. It's Yeye Bunel. Yeah, yeah, bunil. Sabi ko na, matutumbok mo. Hinihintay ko na, sabi ko, matutumbok kaya ni Anton yung pinakakanta nung kanta. Yan. Oh, Kasi di ba ang Yeye Bunel sayaw din? yes. Oh, di ba? Oh, oo. better when I'm dancing. Yeah, 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 bunil. Ganun ang kantahan niya Oh, yun. di ba saya-saya namin kasi it's Oh, Friday? it's Friday. Bagamat sa usaping lagay ng panahon, nakakalungkot dahil Correct. not one, not two, not three, mamaya yung detalye. Yes. Okay lang yun. Hindi gaanong umulan kagabi. That's important. Oo, nako. Ako sana uuwi na maaga ngayong araw nito. Kaya lang biglang binigyan ng coverage. Ay, di ba? Ano ba coverage ulit iyon? W Copa, Ay, W Copa, Blue oo. Jacket ceremony ngayon ng mga Pilipino, ng mga talentadong Pilipino na lalaban sa Long Beach, California. Ayan, dyan po naman gaganapin po yan sa Okada, Manila. Dyan lang. Malapit naman pala sa iyo eh. Malapit na, yes. Kaya ako pumayag. Kasi pagtapos na, uwi na ako. It's 15 minutes from home, from the house. Ayan. Di ba may mga nanalo na tayo mga kababayan dito sa W Copa? 2015 nung nakuha natin ang Grand Champion of the World Ayun. sa pamagitan ni Jed Madela. Oh, see? Yes. Sabi ko, familiar yung W Copa kasi alam ko may nanalo ng Pinoy. Oo. Ang W Copa kasi, it's a competition of different talents. Mhm. And yan, may singing, dancing, pero maglalaban-laban muna yung singing. Okay. Oo. At saka, yung sa category ng singing, may mga subcategory yon. Okay. Oo, meron kang 40 to 60 years old. Oh, Tapos parang 39 years old to 20 years, 20 to 39 years old. Kung sino champion doon sa category, sa bracket na yon, Laban-laban. maglalaban-laban. Yun. So, yung champion, maglalaban-laban sa singing, lahat ng champion. Mhm. Ang champion doon, lalabanan ng champion ng dancing. Oh, okay. Oo. Ang tapos lalabanan nila ang champion ng modeling. Okay. Oh, meron. Saka Ayos, meron acting. Saka merong instrumentalist yung 5 kategorya. Wow. Lahat ng champion sa 5 kategorya maglalaban-laban. Ang nanalo ng 2015, si Jed Madela. sa singing. Sino naman yun? Singing, saka tinalo niya lahat ng champion. Exactly. Sa different categories. Oh, with dancing, dancing instrumentalist, Instrumentalist, Modeling. modeling, saka acting. acting. Oh. Kasi ito, World Championships of Performing Arts. Yes, Yun. performers hindi lamang basta kakanta ka na lamang. Diba? Oo. Hindi yan parang ang baka pinupunta yung mga America o Pinoy's Got Talent na na dadating kayo doon Correct. kahit sintonado tapos na kayo. Oo, Hindi ganun hindi ha. ganon. Kasi there's a big difference between performer and singer. Yan. Pero yung competition nito, it's just one day? No. No, It's a 1 week competition. So send off pa lang to dahil mag-start ang competition next week ba? Tama ba? Wala pa. Wala pang date. Oo. Send off pa Kasi lang. na-cancel because of what happened to Russia and Israel. Okay. Oo, Okay. I yun. understand. So, naapektuhan. Kasi alam, di ba, sumama yung Amerika. Oo nga. Oo, yun. Pero ngayon, tignan ninyo, ay pagdasal natin yung ating mga delegates sa mga for Yes, sure. oo. Ang Pilipino ba, kailan ba nawala ng pambato yan sa mga ganitong klaseng Correct, labanan? oo. At bagamat hindi na natin nakuha yung Grand Performer of the World, pero every year, meron tayong mga champion in each category. Ayan. oo. Alam mo kung sino pwede isama sa modeling? Sino? Si Bam tsaka si Jen. Nako, hindi po pwede doon. Ang bakit? parang barena ng alak. Patay tayo dyan! Ay, nako. Parang, Masama yan! Alam mo ba Para- nung may one time na hindi ka, nung late ka na dumating dito para mag-showbiz, Oo. sabi niya, Sir Daryl, ako na lang. sino sabi? Si Jen. Si Jen? Oo, Nako, sana, inano mo, sana pinagbigyan mo para matanggal na sa opisina niya. Gusto niya ata matry yung sa mga balitang showbiz. Ganon. Baka oo. feeling ko yun sa mga naglalaki ang ulo. Ay, gusto niya matry yung ulo.
4:12 na po na magandang Friday morning. Simbang Quiapo po today, ha? Oo, ha? Oo Magdedebosyon, nga. ha? It's Correct. Simbang Quiapo. Yung dad ko, mamaya pupunta yun. Habulin niya yung 6 a.m. mass. Wow. Ng Quiapo. Every Friday. Ang galing naman. Kung hinihintay ko na nga siya magtraslasyon eh. hindi pa nagkatraslasyon ha. Pero magandang Friday morning po. Sumasa inyo na naman. Sumasa inyo muli at Sumaatin lahat. ang Friday edition ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Sa ngalan po ng nagmamadaling Main Barreto, Daryl Justin. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Dire-diretso na tayo sa oras na alas 4:12 ng magandang morning. Narito na ang nanggigising na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Bayan! Isang low pressure area. Kakabayan mo mamaya, tignan mo. Isang low pressure area o LPA po sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang namumurong maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Ayon po sa latest na data na nakuha natin mula po sa Pag-asa, kaninang alas 2 ng madaling araw ay yung tatlo naging dalawa na lang. May isang low pressure area sa may far east section ng ating bansa na sa layong 2,035 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Yun nasa far east section po, nasa far east portion ng extreme northern Luzon ay may mataas na tsansa po na maging ganap na tropical cyclone o bagyo sa susunod na 24 na oras. Samantala, yung isa namang low pressure area na dating bagyong Bising ay huling namataan po sa layong 750 kilometers west-northwest of Itbayat, Batanes. Meron tong looping motion na nangyayari dyan sa may northwest portion o sa labas ng Philippine Air Responsibility dyan sa may China area. Pero hindi na po inaasahan na mabubuo ito at wala na itong direktang epekto. Itong dalawang LPA wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Pero maaring mahila po nito ng bahagya ang southwest monsoon o hanging habagat na nagpapaulan sa malaking bahagi ng western sections ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bagamat yung isang LPA na may high chance of becoming a tropical cyclone o bagyo sa susunod na 24 hours, maaaring mabuo pero hindi po inaasahan itong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, ang mga nasabing sama ng panahon ay maaaring magdulot ng ulan at magkaroon ng impluensya sa southwest monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng Pilipinas. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita, ngayong araw pa lamang magsisimula ang pagsisid ng mga technical divers sa Taal Lake bilang bahagi ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Sa panayam ng DWIZ, nilinaw ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab na nagsagawa pa lamang sila ng technical inspection sa lugar na posibleng kinalalagyan ng mga nawawalang sabongero. Yes, umaga po kasi talaga pong ima-maximize natin yung ganda po ng panahon. So again, yung ating diving operations ay nakadepende rin po sa weather. And of course, alam naman po natin lahat na ang Taal ngayon ay naka-alert level 1 pa rin po. So isa po yan sa mga kino-consider po ng ating mga divers before po sila lumusong doon sa Taal Lake po. Tsaka kino-consider po natin kung klaro po ba sa ilalim ng tubig. So yun po yung mga factors po. So the weather really is part of the component po before the diving operation. Kaugnay nito, sinabi ni Captain Cayabyab na nakahanda na ang kanilang mga specialized equipment na gagamitin sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Naka-ready na rin po ang ating mga equipment and our advanced equipment is now in mobilization. So for this operation, we will be definitely using advanced technologies. Naka-standby na rin po ang ating UAV, yung Unmanned Aerial Vehicles po natin, and ROV. And we have two teams as of the moment of technical divers present in the area conducting a site assessment. And yun po, we're just waiting. Yes. Okay. Yan po, napakinggan ninyo ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! 16 minutos na po makalipas sa alas 4 na magandang Friday morning. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na 3 Pilipino na ang namatay mula sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, pumanaw ang mga ito matapos tamaan ng missile at rocket-propelled grenade sa unang pag-atake sa barko. Kaugnay nito, sinabi ni Yusek Olalia na nakausap na nila ang pamilya ng mga biktima. Sinuspindi na rin anya ng DMW ang lisensya ng manning agency at ng rehistro ng principal ng barkong MV Eternity Sea. Pinoy
Gising! Kinumpirma naman po ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla ang pagkakatunton ng isang sako na hinihinalang may lamang buto. Buto po ng tao. Batay sa pahayag ng DOJ, ang puting sako ay nakuha ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon naman kay Batangas Police Provincial Director Colonel Giovanni Emerick Cibalo, natuklasan ng nasabing sako mga 10 metro ang layo mula po sa Pampang. Ayan sa mga nanonood, yan di ba? Yung mga sa mga nanonood sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Gayunman, hindi pa tiyak ng mga otoridad kung buto ng tao ang laman ng sako dahilan para isailalim ito sa forensic examination ng regional scene of the crime operatives o yung regional nilang SOCO. Nabatid na isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na mahigit 100 sabungero ang dinukot, pinaslang at itinapon sa Taal Lake. Pinoy Gising! 18 minuto na po, 18 minutes makalipas ang alas 4 ng morning. Kumbinsido po ang volunteers against crime and corruption na balikan natin ito maya-maya lamang. Nahanda naman po muna sa iba pang balita. Handa naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na muling buksan ang investigasyon ng Senado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito ay sa oras anya na may senador na magsumite ng resolusyon ukol dito. Magugunitang si Senator Bato ang nanguna sa investigasyon ng mga nawawalang sabungero noong 2022 bilang chairman po ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. May naipasa ng committee report ng Senado sa nakalipas na 19th Congress ukol sa missing sabungeros, ngunit sakaling may maghain ng resolusyon para muling buksan ang investigasyon ay handaan niya siya rito. Kaugnay nito, sinabi naman ni Senator o ng Senador na itinuturing niyang credible po ang whistleblower na si Julie alias Totoy Patidongan, bagamat mas magiging kapani-paniwala sana anya ito kung sinabi na niya ang mga revelasyon noon pa man sa pagdinig po ng Senado. May punto nga naman dito si Senator Bato. Gayunman, aminado rin ang mga mambabatas na posibleng may mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero bagay na labis niyang ikinadismaya bilang dating hepe ng Philippine National Police. Pinoy Gising! Balikan natin ito yung kung saan kumbinsido po ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa mga pahayag na isiniwalat ng self-proclaimed whistleblower na si Julie alias Totoy Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay VACC President Arsenio Boy Evangelista sa panayam ng DWIZ na mayroong sapat na ebidensyang inilatag si alias Totoy kaugnay sa kaso. Yung direct whistleblower, marami siyang alam, yung conspiracy theory, the act of one is the act of all. We can consider sa amin, he is not the most guilty. On a high percentage, tatayo to for prosecution, yung reasonable certainty prosecution. Hindi lang po kami, ang public opinion, public perception, ay in the bar of public opinion, tila mas mataas ang porsyento na mas naniniwala ang tao kay whistleblower. No? Kaugnay dito, hindi naman itinanggi ng Pangulo ng grupo ang umuusbong na kuro-kuro hinggil sa malapit na pagkaugnay ng kaso ng missing sabongeros sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon na anya ay kapwa nakaangkla sa crimes against humanity. This is tantamount o parehas, similar sa crime against humanity. Bakit? Tama ka, malawak, systematic, at ang targeted dito, group of people, no? Katulad dito, yung mga nagchochope, sabongeros, at doon sa war on drugs naman, of course, yung war drugs, no? So malawak, systematic ang nangyari po dito sa missing sabongeros, numbering to 100 or more. Kaya makikita po natin dito, may similarity. Napakinggan po ninyo ang tinig ni VACC President Boy Arsenio Boy Evangelista sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! 21 minutos na po, 21 minutes makalipas ang alas 4 ng magandang morning. Maaaring gawing state witness ng Philippine National Police o PNP ang 15 pulis na dawit
sa kaso ng nawawalang sabungero. Kasunod ito na naging pagbubunyag ni Julie Patidongo na mas kilala bilang alias Totoy kaugnay sa nasabing kaso. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, tiyak na malaking tulong sa nagpapatuloy na investigasyon ang anumang impormasyon na makukuha mula sa mga pulis na nasa kanilang restrictive custody. Nilinaw ng PNP Chief na marami pa ring ibang paraan upang maresolba ang kaso. Una na ring inanunsyo ng NAPOLCOM na may iba pang lumalapit sa kanila upang magbunyag umano ng kanilang mga nalalaman sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pinoy Gising! Sa mga kaugnay o sa ibang balita naman, agad pong sinuspende ng Department of Migrant Workers o DMW ang lisensya ng Manning Agency at principal ng mga Filipino seafarers na sakay ng barkong MV Eternity Sea na inatake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Bukod dito, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na ikinukonsidera na rin nila ang posibleng legal na aksyon sa kumpanya matapos hayaang bumiyahe ang barko sa Red Sea na isang high-risk zone. Kabilang anya sa pinag-aaralan ng kagawaran ay ang paghahain ng mga remedyo at reklamong administratibo, sibil at kriminal. Dismayado naman po si Secretary Kakdak matapos madiskubre na 2 beses bumiyahe sa Red Sea ang nasabing barko sa kabila na maigpit na panuntunan ng pamahalaan na nagbabawal sa mga Pilipinong seafarer na sumampa sa mga barkong maglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Sa datos ng DMW, 21 mula sa 22 tripulante ng barko na ang Pilipino, kabilang na po ang Kapitan. Pinoy Gising! Tiniyak naman po ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas at pauwi na ng Pilipinas ang 17 Pilipinong tripulante ng barkong MV Magic Seas matapos itong atakihin ng Houthi rebels sa Red Sea noong nakaraang linggo. Ito'y batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat siguruhin ang ganap na proteksyon para sa mga overseas Filipino workers o OFW, lalo na ang mga marinong Pilipino. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inaasahang darating ngayong araw, July 11 sa bansa ang mga nasabing tripulante. Dagdag pa ng ahensya, magbibigay sila ng ayuda at suporta sa mga marino katuwang ang iba't ibang sangay ng pamahalaan. Pinoy Gising! Good morning! Kabayan pala today. Oo, it's Friday. Sorry. Oh, it's okay. I'm Walang disoriented problema. Yeah, since oo. Monday. It's okay. Alam mo, pagka maraming tinatrabaho talaga sa buhay, ganyan talaga. Hirap magkapera? Hirap gising na, hirap pera pa. Nasahod ba ngayon? Ay, hindi. Ang aga pa masyado, Sa bagay. It's Anton and Jen's favorite day. It's 7-Eleven day. Ay, oo nga. Oy, no joke yun. Bakala niya Maraming pinaglag namin. Isa, ngayon July 11 kasi. Oo. May buy one take one. Nakabili na nga daw si Anton. Ang bilis naman. Buy one take one na tinapay. Talaga. Kaya sabi ko, wala siyang choice after ng programa, hihilahin natin Siya ulit pa siya. ba? Nagkakape na nga eh. Nagkakape na? Oo. Pasok ka muna! Mag-showbiz. Nagkakape. He's having Ay, nako, coffee on a na. Friday. Oo. Diyos ko. Pero what's good about last night is hindi gaanong umulan. Oo nga. Oo, Nakakainis mainit ka, kahapon. Nainis nga ako eh. Ha? Nainis nga ako. Ba't ka nainis? Sinasama mo umulan? Nagpa-car wash ako nung isang araw. Anong isang araw? Umulan kahapon. Nagtanong din si bossing sa akin ng isang araw. Sabi ko, wag muna eh. Tapos, ayun. Sa pagkatapos sa car wash mo, yung paglabas mo, Ganun ulit. buhos. Parang hindi ka nagpa-car wash. Hindi, parang ang dating lang doon, pag tinanong, akala ko ba nagpa-car wash ka? Oo, hindi ko na pinabanlawan hindi ko na pinapunasan sa kanila. Grabe ang Iniwan ko na ito. Ang itim na naman yung sasakyan. Yung puting sasakyan naging itim. Gray. Good morning, everyone. Good Walang morning. bate. Happy Friday. Happy Friday. Kala ko Saturday na. Alam mo, pwede na mag-relax. May isang araw pa, Pakner. Ano lang, looking forward. Ayan na. And forever. May masakit na pagbati sa'yo si Daniel. Pare, sige, ulitin mo. Asan na yan? Asan, sige, hanapin mo. Ayun, yun lang daw. Ayun, aray talaga. Aray Sakit talaga. yung katawan ko eh. Sa'yo katawan, kay Anton madalas yung Mainit. ulo. Ako lang ito. Yan, mamaya. Ikaw lang yan, you're hot. Diba? O sige, basa mo na. Bainitin natin si Wala pa Flying ba K. lolo mo? Nasa ba Oo. lolo mo? Sabi mo, nagkakape. Nakita ko nakaupo doon, nag-add to cart na naman. Yung ilan yung item niya doon sa Shopee? 318. 180. Oh, binuking talaga. Or to 300. Na-compute na yung kabuuan. Oh, di ba? May total yun. Kasi yung huli ko nakita doon nasa 20 mil?
Hindi. What? Pero 50 items pala kato halos yun. Visit, ano? O, samantala, isa munang balita mula sa akin kasi late ako. Diyan. Yan ata. Ay, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dave Gomez bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office o PCO. Inanunsyo ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Si Gomez ay ang ikalima na sa mga itinalagang PCO chief sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Kabilang sa mga naupo sa nasabing pwesto ay sina Attorney Trixie Angeles Cruz, Attorney Sheloy Garafil, Cesar Chavez at ito nga yung recent Jay Ruiz. Nabatid na nitong nakaraang buwan ay ipinagpaliban ng Commission on Appointments ang deliberasyon ng appointment ni Secretary Ruiz bilang kalihim ng PCO dahil sa kakulangan sa oras. Ay akala ko may bumulong. Charot. Samantala, itinalaga na rin ni Pangulong Marcos ang dating mambabatas na si Sharon Garin bilang bagong kalihim ng Department of Energy. Pinalitan ni Secretary Garin si ngayoy Environment and Natural Resources Secretary Rafael Lotilla sa nasabing puwesto. Pinoy Gising! Maraming kumukontra dito Like Actually. may mga group na tumatawag. Kasi dati siyang PR ng isang sigarilyo na brand. So parang for the longest time nandun siya sa kumpanyang yun. Exactly. Kaya siya binabatikos na bakit isang advocate ng sigarilyo ang Ayos, naupo sa key position, it's a communications, Oh, it's one of the Officer, important positions that we have in the government para maitulay yung impormasyon ng gobyerno sa taong bayan. Oo, It's kaya them. tingin natin, pero panglima siya. Panglima sa Pangilang taon na ba ni BBM? Si BBM ay nangangalati 3 years na. So that's from 2022 up until 2025. Pero fourth zona niya, di ba? Fourth zona niya. Pero 3 years pala. Oo. Sa 3 years nga may 5 siyang press secretary. That's parang Within- lagi balik ng ulo siguro na craft ng messaging yung ang hirap nun. Ay, anyari. Yearly, Kaya, Ba't So parang kaya tumatagalan ng what? Hindi na maswak. An average of 8 months? Oo. Di ba? Alam mo ang kawawa dyan? Yung mga bit-bit nung secretary. O, tsaka yung mga taong naka-ano ba Kasi to? pag ang Mga bitbit ng- naka-COS. Of course, oo, yung mga contract of service. Mga contract Kasi of service din. pagpalagay mo yung secretary ay may dalang 20 na tao Exactly. na dinala. Kasi trust and confidence lahat ng position dyan eh. Yep. At saka So, at the pleasure of the secretary na uupo. Oo, As the well with the president. Oo. So ngayon pag umalis yung secretary, kasama lahat yung Hakot yung yan. kanyang staff, Yes. di ba? Unless you're still young. Oo, pwede na ka mag-ala. magtalon-talon, di ba? Talon-talon. Pero kaya nga. Pero yung kadalasan, ang bitbit pa nitong mga to, hindi naman na yung mga yung mga bata. trusted na nila, di Hindi, ba? tsaka hindi na yung mga bagets. Oo. Kadalasan bitbit nito yung mga either Well mga experienced. Well experienced na yun, oo. Kasi iba ang kalibre ng Sabihin natin mga gobyerno, veterano na talaga. Either Alam mo sa... kung tayo uniform dapat ako. Ang magaganyan ka rin dapat. Pag-isip ko. Hindi kasi meron akong coverage, di ba? Oo, may Sana W tayo. pa siya ngayon. Sana tayo. Ah. Pero I don't see anything wrong with the appointment of that person kahit na siya ay naging advocate ng sigarilyo. Kasi hindi na uso yung kasabihan ni Jose Rizal before na tell me who your friends are and I will tell you who you are. sa Hindi bagay. totoo yun. Kasi nung college ako kasamahan ko mga adik eh. Kasi I live in a squatter area dito sa may Novaliches. Naggumagamit sila in front of me. Pero they Di mo respect sinuplong. me and they never parang yayain ka nila. Pag sinabi ko ayoko. Oo. At saka at the end of the day, Asa na sila ngayon? Siguro nasa kulungan na. nalaman barkado. Pero at the end of the Hindi day, kasi kung nag-advocate siya ng cigarette, empleyado siya doon eh. he's required to do it. It's part of his job. Kumbaga, Parang mga oo. decade din Malay siya mo doon. naman kung empleyado lang siya doon, hindi naman siya naninigarilyo. Minsan Hindi kasi- naman lahat ng empleyado ng Hindi na lahat ng endorser ginagamit yung brand, Totoo. Ayan, ang hilig kasi nilang itahido sa Pakitang tao lamang yung mga, Sige, sige. pakitang tao lamang yung mga, alam mo, mag-i-endorse ka, yung mga artista ba, mag-i-endorse, sa parang ganyan ba, magamit siya ng mga ini-endorse nila? No, of course, no. Kasi may kaibigan ako ng Malaysian actress na Exactly. sinasabi niya sa akin, why are you using that soap? Kasi may particular soap, papaya soap akong ginamit before.
Sabi it's good for my skin. Oh, I'm just using I'm one of the endorser of that soap here in Malaysia. And I'm just using that in my feet. Sabi ko sabi niya, nasa face niya. Oo, sabi niya, pero pag sabi niya sa commercial ko, kitang-kita na ginagamit ko siya sa face, but it's different soap. Sabi niya gano'n. Oo. Ano daw? Diba? Oo, Actually, totoo. oh, kaya tama ka doon sa sinasabi mo na yun, madam. Tama ka doon talaga. Alin doon? Ano yun doon? Dami sinabi, ano ba doon? Sinasabi mo kanina. Hindi, ang sasabihin ko lang kasi sana kanina na lahat, at the end of the day, tayo naman kasi may kanya-kanyang personality na alam natin kung ano. Kumbaga may values tayo na pinapangalagaan. Yes. Hindi ibig sabihin na, di ba, for example na lang, yung mga taong may tattoo na binibigyan nila Correct. ng perception na pag may tattoo ka, masamang tao ka. Hindi ganun yun. Correct, oo. So parang feeling ko naman, kahit nagaling ito sa isang kumpanya ng sigarilyo, hindi na, alam nga namang nasa PCO na siya, tapos sasabihin niya yung PR pa rin ng sigarilyo nila. Oo. Diba? Siyempre, boss pa din. Oo, nako ha, mali-mali mga perception ninyo. Yung perception ninyo na sa mga bading na mahilig sa lalaki, totoo yun? Yan! At yung mga bading na maraming pera. Yan. May perception din mga bading marami daw pera. Yes! Totoo din. Oo, totoo Yun. yun. Hindi lahat. Hindi lahat. Oo. Maraming Papa bading daw. maraming bading na estapador. Ayun Talaga. lang. Oo. Nung nagpunta ako sa Quezon City, City Jail, Quezon City Jail, kasi nag-judge ako dyan sa isang pageant. May pageant sa loob ng Quezon City Jail eh. Oo, meron. Ang daming bading. At tinanong ko, anong mga kaso nila? Dalawang kaso lamang. Pinakamalaking kaso, 80% ng kaso, estafa. Sabi ko, bakit nag-estafa? Siguro utang binibigay sa mga boyfriend. Malas. Pangalawa, drugs. Ayan. Oo, Ay, yun. may isa pang totoo. Ito, last na may isa pang totoo. Naniniwala ko karamihan sa mga bading very religious at malakas magdasal. Load na load. Aba, ano daw? Dasal sinabi ko, ha? Ang opinion ko, hindi opinion ni Anton. Lumalakad ng paluhod. Ikaw ha? Ikaw ha? Lalo ngayong Friday ngayon. Oo, ikaw ha? Parang gusto mo experience ha? Lumakad pa luhod? Sige, lumakad ba pa luhod? Sorry, been there, done that. Ay, nako. Oh, Ano yung showbiz na kinakanta tayo? natin kanina? O, showbiz na tayo, 4:33 Oh, na. show Ano ba yan? O, Dolphy, gustong gawing national artist. Hindi yan, sa recap yan. Ang aga ng recap natin eh. Wala kasi ako. Ito pala. Hindi, ay, Si oo. Christine Reyes Yan. pala, nakahanap na ng Ikaw hindi kapalit. ka na balitak Oo, yan eh. di ba nasabi ko kanina? Sabi mo, catch. good catch. Ayan. Ano ba, confirm ba to? Ano natin, wag mo pangunahan. From Diaz eh. Ayan, nakahanap na ng kapalit ni Marco Gumabaw. Ay, wala na si Papa Sayang naman, Marco. no. Parang sweet. Parang Yung mga bagay ano naman tsura sila. ni Gio Tingson? Kamukha Oh, ni di, Dave oh, bibi- Gomez. Nino? Ni PCO Dave Gomez. Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Eto na, yung report na. Sino magre-report, O, sige partner? na, report mo na, Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na! Ayan, paluhod na! Finally, right na aking balitang showbiz. Ako, sayang naman, ang hinayang tayo, ano? Kasi nakita natin kung gaano kamahal ni Marco Gumabaw itong si Christine Reyes. But we don't know the real story. Kung bakit sila nagkaput. Iyon, di ba? Naghiwalay. Oo. Ito nga ang nangyari, ay mukhang naka-move on na nga itong si Christine Reyes sa pag-iwalay ng dalawa nitong si Marco Gumabaw. Although wala pang kumpirmasyon ha. Wala pang kumpirmasyon. Sa ayon lamang kay OG Diaz, nakahanap na nga raw ng bagong inspirasyon itong si Christine. Actually, parang 2 weeks ago, ibalita na rin natin ito, no? Na meron ng bagong ibang kinakatagpo. Oo, Yep, parang diba? through Aramina Oo. na bahala na Oo. yung kapatid niya. Correct, oo. Malaki na raw siya. Correct. Pero may hint naman. Oo, may hint na siya. But this time, sinabi mismo sinabi nga ni OG Diaz na di umano ay nakamove on na nga itong si Christine Reyes. At maging si Marco Gumabaw din daw nakamove on na. Parang meron na rin daw dinidate itong si Marco. So, pag gano'n, ay ang hindi na lang nakakabubong pa sa
sa pakikipagrelasyon yung ating kasamahan dito na si Jessie. Si Jeff. Oo, na kahit limang buwan ng hiwalay yata, Lima na ba o 6 na buwan? 6 na buwan na yata, Kalahating Nagkaroon taon. ba? Ha? In the first place, nagkaroon ba ng something? Ayun niya, confirm nagkaroon na. sila ng Something. something. Pero Parang pinag-chinismis sa ating nagka-label. kasamahan natin. Sabi, okay lang, wala naka-monitor. Anyway, going back kay Christine Reyes, mga kaibigan, di umano ay nakikipag-date na ngayon ito dito kay Gio Tingson na siyang media corporate media partner ng Grab Philippines. Aba. Aliride ka dyan, te. Oo nga. Grab Unli ka dyan. Oo nga, di ba? Parang Bea lang. Ali grocery. Yeah, mukhang good catch itong si Tingson kasi naging ano pala ito, dati pala itong chairman ng National Youth Commission, di ba? At saka ano pa to matagal na raw pala magkakilala ang dalawa. Kasi matagal na, pero wala pang spark, kumbaga. Mayroon palang ganun, no? Oo, sinisindihan pa, no? Oo, di ba? Parang lighter lang Wala yung spark sa kanila dati Apuyan pa. mo So, muna. nung muli sila nag-meet, dahil naging endorser po naman ng political endorser itong si Christine Reyes at saka political strategist naman itong si Gio Tingson, ay nagkaroon ng spark. Ayan, siguro nalaman, o baka before, iparin pa silang taken. Oo, at nung muli sila makita, may mga ano na sila, mga free na sila. Pwede free na. as a bird na sila. Di ba? Kaya nagkakwentuhan na maigi. Ayun, Ano? Nagkaano, ha? Ito pala siya, Ay, gwapo din! Pakita ko sa TV, Ito, Oo, gwapo din pala eh. Guwapo. Ayan, sa mga nasa Akbayan TV, news. Ikaw ako magsuzoom in ninyo, pero yan siya. Akbayan ba siya? Akbayan na, Akbayan oo. din. Ayan, o. Youth naman, tapos YC. Okay. Akbayan, sino ba sa Akbayan? Si attorney ba? Oh, si attorney. Attorney Chel Si- Jok. Ito ni Shell, Jokyo. Ay, kapanaling ko pala yan. na aking political affiliation. Ayun na. Oo. Ayun, so yun mga kaibigan So, yan ang latest ngayon kay Christine Reyes na nakabupo na. And isingit ko lamang dahil ito pa lang si Bea Alonso, kumpirmado, kasama niya si sino nga yun? Ang pangalan nito? Si Ko, Vincent Si Ko. Vincent Ko. Ayan, nakakulay suot ng puti. Magka-holding hands na sila doon sa NAIA Terminal 1. Ayun. Oo, magka-holding hands sila at pupunta na Australia to celebrate the 45th birthday of David Ko. Oo, nag-birthday kasi David Ko Bakit kahapon. sa Australia rin pupunta sila Catherine Bernardo? Parang, Oo. tama, kapon. Ay, hindi Australia sila. Asa Hindi ba sila sila? Australia. Walang nabalita ang bansa kung saan sila pupunta. Basta naispatan lang sila. Oo, naispatan sila. Sabi niya Australia. Sinabi mo on air yun. Sinabi ko, Australia. Naku, mali ako doon. Yan, sila. Kung hindi lang- Sabi ko, alam, magkikita-kita sila Oo. doon. Tandaan nyo, ha? Kung Pumalay natin. Oo. Magdo-double Di date ba? sila. Magdo-double pwede date. silang pumunta bigla doon kung doon Oo. talaga, if they so wish. Di ba? Ayan. So, ang mga napapansin ninyo, yung mga artista natin, ng mga babae, mukhang mga hindi taga-showbiz na ang mga gusto nila, no? Di ba? Christine Reyes, Catherine Bernardo. Tapos ito si Parang nandun Bea. ang ligaya, no? Correct, For oo. them. Kasi hindi talaga sila tatantanan sa public if Correct. both of them are Yeah, on in the TV, showbiz on the industry. screen, Aha. Oo. Talagang may Naalala ko- scrutinize sila. Naalala ko tuloy yung mga public, yung mga showbiz personalities, sila sabi, dapat privado buhay namin. Tapos ang sinasabi natin, paano magiging privado mga artista nga kayo. Correct, oo. Talagang, ang mga eagle idea Yan. netizen Yung natin. 440 na pala. Yung mga ay, na pala. Anyway, Oy! naku na showbiz. Mag-break na kami ulit. Balik na sa inyo dalawa. Uy. Ay, gusto agad malaman ni Daniel yung second showbiz. Alas 4:46 na po ng morning, nagbabalik po ang Pinoy Gising on a Friday. Sobrang energized po namin nyo, kaya dahil sobrang energized namin, parang Daniel, tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report.
PCO, ASEC Weng Hidalgo, binantaan umano ng isang online lending firm na susunugin ang kanilang bahay matapos magamit ang kanyang contact number. Ito na naman itong mga online lending firm na to. Report mula ka Patrol 13, Gilbert Perez. Isiniwalat ni Presidential Communications Office ASEC Weng Hidalgo ang kanyang karanasan kaugnay sa mga banta ng ilang online lending platforms na ginagamit ng social media para takutin ang mga nangutang. Sa bagong Pilipinas ngayon, ibinunyag ni Hidalgo na dati raw ay may gumamit ng kanyang contact number at nakuha ito ng lending company kung saan nakatanggap pa siya ng mensahe ng pagbabanta na susunugin daw ang kanilang bahay. Kinumpirma naman ni ASEC Renato Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na isa raw ito sa mga pangunahing problema ngayon kung saan ginagamit ang personal na impormasyon ng mga nangutang upang manakot at manira ng reputasyon. Dahil dito'y ginit ni Paraiso na nakatakda silang pumasok sa isang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang ilang lehitimong online lenders. Anya, layunin itong hikayatin ng pribadong sektor na tumulong sa ahensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng resources at impormasyon laban sa mga illegal online lending operators. Maaari niyang magsumbong ang publiko sa CICC hotline 1326 o yung pagpapadala naman ng mensahe sa kanilang FB page at website tungkol sa insidente ng cybercrime. Dagdag pa ng opisyal, kahit ang personal niyang FB account ay ginagamit pa rin para sa pagtanggap ng mga sumbong at sa tulong na rin ng kanyang mga tauhan para mamonitor ang mga mensaheng dumarating dito. Ayon pa sa opisyal ng CICC, ang tunay na solusyon upang tuluyang matigil ang mga cybercrime ay habulin sa korte ang mga suspek. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Impilang May Totong Las, DWIZ. Nang babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, fly-by-night flying schools hindi na makakalusot sa Kaap. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Hindi na makakalusot ang mga fly-by-night flying school. Ito ang paniniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa panayam ng mga mamahayag kay CAAP Director General Raul Del Rosario. Sinabi nito na maigpit ang tagubilin ng Department of Transportation at yung Pangulong Marcos na tiyakin ang kaligtasan ng mga manlalakbay at bawasan o tutukan ang dati-rating reklamo sa mga fly-by-night flying school. Bukod anya sa binabantayan ang mga eskwelahan ay tinututukan din ng CAAP ang mga flight log ng mga eroplano na ginagamit ng mga estudyante ng iba't ibang flying school at hindi na anya pwede ang mga palusot na mga flight log na kung saan ay pinapalabas na ito ay lumipad subalit wala namang aktwal na paglipad ng eroplano. Sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines matapos ang kanilang pagtutok ay nabawasan o nawala na ang mga fly-by-night flying school na nag-ooperate sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Simpila May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman po, sa oras na 10 minuto bago mag 5 a.m., ronda muna tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Mga pulis sa Naga, araw-araw kinakabisado ang kanilang service firearms. Report mula kay Kuyang Melvin Machado. Maliban sa pagpapalit ng bewang at diyan ng mga pulis sa lungsod ng Naga sa ilalim ng Police Technics Program, nagkakaroon na rin ng araw-araw na dry firing exercise ang lahat ng kapulisan ng lungsod. Layunin nito na may angat ang kasanayan sa basic marksmanship, trigger discipline at tamang pag-iingat ng kanilang mga service firearms. Alinsud na rin ito sa direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagsalita ng Naga City Police Office, hindi lang mga pulis na nasa kalsada o mga nagpapatrolya ang kailangang mag-practice at gawing kabisado ang kanilang mga baril. Dahil kahit ang mga nasa opisina ay kasali sa ginagawang dry firing exercise. Lahat ng pulis na nasa 6 na istasyon ng Naga City Police Office ay minomonitor kung naisasagawa ito araw-araw. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Samantala, ronda naman tayo sa probinsya. Rider patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Nueva Vizcaya. Isa patay, isa sugatan. Samantala, alamin natin ang detalye niyan mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Dalawang lalaki ang nasawi sa magkaiwalay na insidente ng banggaan ng motorsiklo sa bayan ng Dupax del Norte at bagabag sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Unang naitala ang aksidente sa barangay Mungya, Dupax del Norte, kung saan bumangga ang isang motorsiklo sa isa pang motorsiklo na patawid sa namumuna sa kanang patungong kaliwang bahagi ng kalsada. Tumilapon at nawalan ng malay ang lalaki na rider mula Kabiso, habang bahagyang nasugatan naman ang dalawang sakay ng kabilang motorsiklo. Agad silang isinugod sa ospital, ngunit ibineklara ng dead on arrival ang driver ng unang motor. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng ang magkaangkas at parehong nasa impluensya ng alak. Sa ikalawang insidente na naganap sa barangay Baretbet, Bagabag, patay rin ang isang rider matapos bumangga ang minamayano niyang motorsiklo sa isang high slide aluminum truck. Lumalabas sa investigasyon ng Bagabag PNP na lumipat ng linya ang motorsiklo at direktang sumalpok sa truck. Dahil sa lakas ng impact, pumailalim ang biktima sa truck at naipit sa kaliwang gulong nito. Sa kanya nahila pa ng ilang metro. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na nakainom umano ng alak at pauwi na sana sa kanilang tahanan sa barangay Villarosa. Patuloy ang paalala ng pulisya sa mga motorista na umiwas sa pagmamaneho kung nasa ilalim ng impluensya ng alak upang makaiwas sa disgrasya. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula sa Ilocos Norte, babatayo na ang Calabarzon. Mobile botika na namamahagi ng libreng branded na maintenance na gamot nagsimula na sa Laguna. Report mula kay Kuyang Arman Cambe. Libo-libong residente mula sa mga lungsod ng San Pedro, Binyan, Santa Rosa at Cabuyao sa Laguna ang unang na serbisyo ng mobile butika ni Sol na namimigay ng libreng branded na maintenance sa gamot kaloob ng tanggapan ni Governor Aragones. Sabay din nag-ikot ang mga mobile butika sa mga bayan ng Pila, Nagkalan sa Santa Cruz sa Laguna. Ang nasabing pamimigay ng libreng gamot ay bahagi ng advokasya ni Governor Aragones na maserbisyoan na mabilis, maayos at komprehensibong health programs ang lahat ng Lagunenyo, mayaman man o mahirap. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Pinoy may todo lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Thank you sa ating mga provincial reporters. Mamaya marami pa silang report sa atin sa second hour natin. Oo, mga 3.5 Habang pa. hinintay natin si Flying, sabi mo may mga suspended ngayon? Ha? Meron ba? Hindi ko alam kasi parang wala pang lumalabas sa akin. Ako gusto ko masuspend. Hoy! Suspension of many work. Inaanunsyo ko po. Ayan, na sige. isuspend ang sarili ko For 3 days. Great pay. great pay. Take note 3 working days. 3 calendar days pala. Ay, aray ko. Sakit sa batok. Parang wala naman kasi hindi Wala naman, naman. hindi naman masama ang panahon. Ano? Yes. Like, Not it's like the past days. Happy Friday nga, ika Oo. nga. Ano, At saka yung tatlong LPA, dalawa na lang siya. Dalawa na lang yung LPA, yung isa na lusaw. Diba? That's very good. Yung isa naman na may mataas na chance na mabuo, hindi nakikitang papasok sa PAR. So, may mahinang paghila lang ng hanging habagat, yung dating bagyong Bising. But we can expect a fair and good weather today up until tomorrow. Wala ba hanggang, pwede maglaba, ganon? Pwede. Pwede na, pero kung maglalaba, maganda kung umaga o tanghali. Para hindi, tuyo na ng hapon. Tuyo na ng hapon. At maulan. Exactly. Oo. At pag umulan lang, wala pang 30 minutes, baha na naman. Yeah, nga eh. Okay. Hey, ano bang, first Ayan na, hindi recap. Yan. sa ating showbiz, Ivana Alawi absuelto Ayan. sa kasong pangangaliwa na isinampa ng misis ni Congressman Albi Benitez. Ay talaga ba? Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na!
Ang buy one, take one. Buy one, take one, correct. Oo. Ayan, nakabili na ako ng tinapay. Ilayin natin to. Ayan, oh. Bread lang ba? Hindi, marami eh. Pero marami kasi Oo, sa 7-Eleven kasi last day day. ng sale nila ngayon eh. Oo, marami. So, gagastos na naman. So alam na, saan tayo magbe-breakfast? Wala nang tanong-tanong. Yan. But anyway, maglaba kayo. Pwede naman maglaba kahit umuulan na. Yan, tutuyo sa... Oo. Sa bagay, iba pa rin talaga yung tuyo sa araw, no? Oo naman. Iba yung amoy niya. Oo, yung tuyo sa init. Oo. Iba, Kasi iba. yung sa dry, minsan yung sa dryer nga, di ba parang nagkakaroon pa ng himulmul yung mga Yes. damit. Hindi, ang maganda kasi pag nag-ano ka, pag kahit kung walang araw man, pag naglaba ka ng maulan, maghintay ka lamang ng kinabukasan, and then planchahin mo na kaagad. Mas maganda yon. Kasi ganun ang ginagawa ko eh. Tiyan mo, 1 linggo hindi ako nagplancha. Tipid sa kuryente. Tipid sa Pero hindi kuryente. gusot. Anyway, sa ibalitang showbiz na nga nako, absuelto nga po sa kasong pangaliwa. Itong si Ivana Alawi, matapos na ibasura nga po dito sa Makati City Prosecutor's Office ang kasong isinampa nitong dating Mrs. O dating Mrs. pa ba? O Mrs. pa rin, di ba? Hindi pa Parang sila hiwalay. Mrs. pa rin kasi pa rin. kinasuhan nga ng Hiniwalay kaliwaan. ang Mrs. lamang. Nang hiniwalay ang Mrs. nitong si Congressman na Albi Benitez sa Bacolod City na si Nicky Lopez. Ayan. Ibinasura po na sa 20 pahina na resolusyon na inilabas mo naman nitong si Assistant City Prosecutor Michael Tumakder. Ayan. Ni Michael Tumakder ay nabigo raw ang misis nitong si Alvin Benitez na patunayan ang mga aligasyon nito, lalo na ang pagkakasangkot ng dalawang personality na ang isang artista at beauty queen. Naku, sino kaya? Oo. Ayon sa puro aligasyon lamang daw po ang sinabi nito doon sa kanyang kasong isinampa o sa reklamong isinampa na paglabag sa Article 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2014. Nako, ayan na nga ba sinasabi ko? Siguro Bawsi. nakatulong kay Ivan yung paglabas nung pictures nila Ni Dan Fernandez. Correct. Siguro. No, totoo, no? Oo, totoo nga. very timing. Parang Oo, naging very saving grace niya yon. Yes, oo. Hindi naman. Pero doon ko nalaman na meron palang sangkot pa pala na beauty queen actress doon na naanakan daw. Di umano ayon sa reklamo ay nagbigay ito sa kanya ng mental ang tawag sa ganoon, parang anguish. Na dahil sa pagkakaroon daw ni itong si Congressman Alvin Benitez ng anak sa labas sa isang beauty queen actress. Nasabing resolusyon na inilabas ni Assistant Prosecutor Tumakder. Nakasad nga dito na walang matibay na batayan ang naturang reklamong isinampa nitong si Nicky Lopez. Ayan. Okay, so hindi pa tapos ang laban, ha? Hindi pa tapos. Hindi pa yan tapos. Mahaba pang proseso yan. But anyway, dyan na muna tayo. Yan na muna aking balitang showbiz at balik na muna sa inyo dalawa. Salamat to. Yahoy na tayo sa ating attendance check ngayong morning na ito sa aming 20 billion trillion viewers. 20. Ang ganda ng ng cup mo, ha? Ay, thank you. Kabayan nga yan. Kabayan day today. It's Yeah, Friday, isa sa mga araw na to, panot ka na. Yung senyales na papanot yung nagka-cup Tas, na. Yes, totoo yun. So, mapanot ka Kasama ba? natin sa dati, sa kabilang istasyon, di ba, madam? Sino yun? Si Noel Espiritu. Na aminado siya na dahil napanot siya dahil sa sa Kakakap. sombrero. Oo. Pero naabot ako ng ganun yun. Oo, ganun lagi siya. Oo. Kaya asahan na namin yan. Sa atin, Yan. 470. Ay, mas okay pala yung walang bangs. Hindi, kasi nabanat na dahil nakabra siya pa pagka nagsusombrero. pala yan. Takot siya eh. Sa atin po mga viewers online, good morning kay Kuyang Nelson Malinaw, mga Hi, regulars Kuya natin. Nelson. Yes. Good Papanayas. morning. Hindi kasi namamatay kasi yung yung Parang root. yung root nung Yung sa root ng- scalp. Oo. Sa scalp mismo. Yung root ng strand ng hair, namamatay siya.
Oy, si Juan Miguel Becuña na. Ay, ayun Tondo. na. Sino? Sugin na natin si Papa Tondo. Juan Miguel. Tondo. I love you too. I love you too. Thank you daw sa palagiang pag-shoutout sa atin. Ayan. Alam niyo naman, para kayong pamilya sa amin dito sa Correct. umaga. Oo. delivery Kaya mo. padala na kayo almusal. Libre mo kami sa ugbo. Uy, yung ano sa Ugbo, never ko pa Ako na-try din, dyan. never tried kahit ang lapit-lapit ko. Ay, oh, Dati. sa Ugbo. Ay, dati no. Ano yun? Restaurant? Di ko alam. Sorry. No. It's a food street, Oo, para siyang panchetto. Okay, It's like okay. panchetto na... Mercato. Kasi ang panchetto, social ng konti eh. Mercado. Unahin na muna natin yung Yung ugbo. yung pakain ni ugbo. yung pakain ni Mama Bet. Ay, Not naku. Ay, feeling well pa rin okay daw na ba si siya. Mama Bet? Not feeling well pa din. Ay, ganun talaga pag may edad, medyo matagal ang recovery. Ayan. Ayoko Sino na ba magkaedad. nandito? Ang Ambot. tagal ng recovery. Recovery, hindi pa sabihin ang immune system. I love you, Mama Bet. Ayan. Pahinga ka mabuti, ha? Magsuob. Magyan. Oo, magsuob, ha? Yes, yan. Suob. Huwag ililipat yung letter O doon sa letter B. Hoy! Iba yan. Oo. Pwede naman kanin, ha? Sa bagay. Oo. Si Kala mo, ha? Kala mo hindi ko Hilda. kaya ano yan, ha? Tama na! Si Hilda Ukat Quejada. Bago to. Ay, bago! Mama Hilda! Hello! Quijada? Hilda. Ayan, nga, si Hilda. Quijada. Quijada, ganda ng apelyido, Quijada. Ayun, oo. Kasi Eto na. Hoda, Quijada. Eto na si Adonis! Mama Adonis! Good morning daw, Pinoy I've been Gising. longing for you, longing for you. Sandali, Arte mo. may mensahe siya para sa iyo. Ano? Good morning, Pinoy Gising at kay Gandang Anton. Di na siya magsisimba ng nakaluhod. Bakit? Ibabahay ko siya at bubusugin ng pagmamahal. Sino to? Mamin, kasi ito si Adonis. ha? Hilig naman yun, ibabahay ako. Ako din na magbabayad ng renta. Patay! Si Jaylon Halon. Malas. Mo. Talagang sustento ang habol sa'yo. Correct. Ayan. Si Jaylon Halon Aguinaldes. Kuyang Jaylon. Jaylon. Ayan. Mga Jaylon. Hi. Isa na rin sa mga regular natin, si Rene Avila ng Sauyo. Ayan. Papa Rene. Kung saan ka dati nakatira. Yes. Hindi naman nakatira. Ay, di. Ano, malapit lang doon. Malapit lang. Sa Uyo siya kasi Forest Hill ako eh. Doon ako sa kagubatan, madamo ako eh. Oh, ito na! Ano Si na? Batman! Ay, Batman! Also Mapagi na- ka pa rin. Also na. Si Dennis. Also known as Dennis. Yeah. Ayan na. Hi, hello, magandang morning sa tatlong. Wow, tatlo na. Dinamay na tayo dito. Ayan, ayan Maraming siya. salamat naman. Thank you ha. Thank you, Batman ha. Nare-recognize mo pala kami. Sa tatlong magagaling na TV anchor sa umaga. Sa nangungunang morning show daw. Talagang thank you ha. Yeah. Nangunguna Sana na- pag nag-survey ko lang tanungin nila. Oo nga, correct. Oo. Para naman, a million thanks to you. Sa'yo lang. Oo. Ayan na, lalong-lalo na sa idol ko na kamukha ni Tina. local o foreign. Foreign ako ngayon. Local. Ano ba yan? Local na naman. At ito, talagang literal, hindi ko ako matutuwa, pero at least ito, buhay na buhay. Ayan. oo. Pero majonda pa rin yan. Hindi. Ay, hindi. Hindi. Wow. Controversial. Controversial. Ay, Fiang Gretchen ba Smith. yan? Ano na? Fiang Smith. Si Fiang si Fiang Smith. Smith. Ang tore. Kamukha si Fiang Smith. Alam mo si Dennis, hindi ko alam kung hindi pa to nahuhuli ng Yan. PDEA. Yan, hinihintay mo, di ba? No, mukhang Oo. ano eh. Kailangan na itong taktikan. Iba hinihitit sa umaga. Oh. Yang! Oh. Hay, gitera ka. Pop, ire-report na kita sa Hindi. PDEA. Si Batman, bigyan mo to na sinigang. Bakit? Gitera Yung sinigang sinigang. hapon. Kaya kamukha mo si Carla Estrada dyan. Hey, may isa mo pang favorite. Si Kuyang Ronald Idol Domingo. Yung Ay, reporter. Papa Ronald! Ang graduate na PMA. Ay, ang sabi ni Graduate Kuya, ng PMA, tapos naging barangay tanod. ang sabi niya, gumaganda si Anton. Anay, thank you. Bumawi ka. Ay, Anong tanod? ikaw naman, Papa Ronald. Tama ako, Ronald. Ikaw naman, kung gumaganda ako, ikaw naman, papagit na papagit. Hoy! Char lang. Oo. Love mo yan, di ba? Love mo yan. Love ko kasi, alam mo, ang mga barangay tanong, kailangan natin. Ay, hindi ko barangay tanong si Ronald, si Papa Ronald ha. Char ko lang yun. Aming reporter yan sa Ilocos. Yes. Magdadagay, pwede yan sa vegan, Nasuka, magdadala. Suka sa ayan. vegan na longganisa. Ayan, oo. Oo, magdadala yan ng Ay, longganisa. hindi, empanada ba ang tawag doon sa ano? Empanada. Ay, empanada no? din, Sarap-sarap pwede, yung, yung double meat, ha? Ayan, oo. Ayan. Hindi yung double dead, ha?
Pero kita talaga sila sa longganisa at saka sa suka, no? Yes. Ay, oo, masarap. Oo. Saka padala na rin kami, Kuya Ronald, ng windmill. Oo, pero hindi ko alam kung totoo yung mga kasabihan ng mga Kuripo daw, mga Ilocano. Oo. Yun ang kasabihan, di ba? Notion. Oo. Siguro sobrang lang, matipid. Matipid. Masinop sila sa pera. And I totoo yun. Kasi lahat naman ng tao, iba-ibang kahit naman saan ka, parang sa Amerika, di ba? Meron din kuripot doon, di ba? Oo. Sa atin, si Tisoy kuripot. Umaasa lang sa... may hindi. mag-iimbita, ano? Hoy, nanlibre siya kahapon. Talaga ba? Nilibre niya yung mga pinapahirapan doon yung mga intern, sabi niya. Nilibre niya ng? Joby. Kaya pala hindi ako. Kaya pala pumabawi siya sa umanda. Sabi niya, Tingnan natin kung magla-live siya ngayon o hindi. Alamin natin. Nilibre niya yung mga bagets. Kasi sabi niya, thank you daw sa pag Di ba dapat yung mga OJT ang libre? Baliktad, no? Baliktad. Huwag niyong Kasi kalimutan. tayo ng knowledge sa kanila eh. Na experience. Oo, kasi sa iba ang OJT may bayad. Ay, may allowance. Hindi, nagbabayad sila. Sila nagbabayad? Yes, yun na hindi ko alam, ha? Nagbabayad sila. Meron akong dalawang mainstream station na nagbabayad sila. Okay. Yan. Oy, wag natin kalimutan, last na, yung isa pang Dennis. Ayan! Yung nagpakape. Ayan! Papa Dance! Ayan! Naku, utang na loob na naman namin. Pinanonood kami ng mga kasamahan namin. Thank you, ho! Iyo, doon eh? Thank you, ho! Thank you, nanonood ka. Ay, sabi niya, wag ko daw kalimutan yung 110 point something million na views online. In just 28 days. Ang taray, di ba? Yan po, naabot ng aming digital platforms at ang pangungulit ni boss sa digital team. Yes, oo. At yan ay kasama dyan, syempre sa 100 million na yan. Itong mga binati natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa pagiging pamilya ninyo sa amin sa umaga. Correct, oo. Ayan. At thank you din po sa lahat na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Sumasin nyo na naman! Sumasin nyo palagi. At sumatin lahat! Ikalawang oras na po ng Pinoy Gising. Daryl Justin! Main Barreto. Flying A. Anton! Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayong TGIF Morning. Isang low pressure area sa labas ng PAR maaari maging bagyo ayon sa Pag-asa. Pinoy Gising! Paghahanap sa labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake, sisimulan ngayong araw. Pinoy Gising! Department of Migrant Workers o DMW kinumpirma na 3 Pilipinong crew ang patay sa pagsalakay ng mga Houthi sa kanilang barko. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Pope Leo XIV payag sa planong gawin ng Russia-Ukraine peace talks sa Vatican. Pinoy Gising! Mamaya sa sports, PBA star L.A. Tenorio iniisip na magretiro matapos matalo ang Barangay Ginebra sa Philippine Cup Semifinals. Pinoy Gising! Pinilit ka bang pumasok sa trabaho ng employer mo kahit baha at bumabagyo ay bawal pala ang sapilitan? Alamin natin ang inyong kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na ang pagpapakita ng concern ay pagdidisguise lang para makapanghimasok sa buhay ng iba? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Samantala sa ating Factor Fake, Alex Iyala nag-donate o nagbigay ng 3.9 million pesos sa mga homeless senior citizens sa Quezon City. Kumpirmahin natin sa Factor Fake. Pinoy Gising! Sabi niya, Ako na pala! Rinig ako kasi. Hindi kasi titignan ko mukha ni Daryl Justin. Kamukha siya naman? kasama natin dati na si Dan Malonzo. sure ka dyan, ha? Wala ka nang kape. Sama naglalaki ang ulo! Nino! Daryl Justin! Wala ka dyan. Si Dolphy gustong gawing national artist! Pinoy Gising! Sa isa pang malaking ulo! Naman! Ni Dan Malonzo.
Si Crystal Volgar, nako, lumipat na po siya ng Korea kasama ng kanyang mister na Koreano. Gisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pino Gising! 15 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng Friday morning. Yahoy na ulit tayo sa detalye ng mga balita. Gising! Iwala ang Malacanang sa kakayahan ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office sa PCO na pamunuan ng ahensya tungo sa mas epektibong serbisyo publiko. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na taglay ni Dave Gomez ang sapat na karanasan upang pamunuan ng PCO. Bitbitan niya ni Gomez ang malalim na kaalaman sa media at corporate communications dahil dati itong senior reporter ng isang pahayagan kung saan naitalaga rin siya bilang Malacanang correspondent. Bukod dito, naging Director General din si Gomez ng Philippine Information Agency at nagsilbing Communications Director ng multinational firm na Philip Morris International. Ito yung sinasabi natin na pinanggalingan niya. Dahil dito ayon kay Yusek Castro ay inaasahan ng Malacanang ang mas maayos, tapat at malino na pagpapangalap o pagpapalaganap ng mga impormasyon mula sa pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Gomez. Gising! Samantala, nagpasalamat naman si outgoing Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa tiwalang ibinigay nito kasunod ng pagtatapos ng kanyang panunungkulan sa ahensya. Ayon kay Secretary Ruiz, isang malaking karangalan ang pamunuan ng PCO sa halos 5 buwan na nagsusulong ng bukas at responsable na komunikasyon para sa mamamayan. Aniya, naging isang makabuluhang karanasan ang paglilingkod niya bilang kalihim ng kagawaran. Nagpasalamat din si Secretary Ruiz sa mga kawani ng PCO, mga taga-media at sa publiko na saan niya'y walang sawang pagsuporta sa kanyang liderato. Kasabay nito, binati naman ng outgoing secretary ang kanyang kapalit na si Dave Gomez. Tiwalaan niya siya na lalo pang susulong ang ahensya sa ilalim ng pamamahala ni Gomez. Nangako si Secretary Ruiz na patuloy siyang susuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos para maisakatuparan ang mga layunin ng bagong Pilipinas. Gising! From PCO, tawid tayo ng Department of Energy, partner. Kasi aside from PCO, na-confer o naging official na secretary na rin. Si OIC. Yung OIC na si Attorney Sharon Garin, siya na po ang official na secretary. Kumpiyansa po ang palasyo sa kakayahan ni Sharon Garin bilang bagong kalihim ng Department of Energy o DOE. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na taglay ni Attorney Garin ang malawak na karanasan sa pampublikong serbisyo bilang isang abogado, Certified Public Accountant o CPA at dating kinatawan ng Iloilo sa Kamara bilang dating Undersecretary na DOE. Sinabi ni Yusek Castro na baon din ni Garin ang malalim na pag-unawa sa mga isyu at polisiya sa sektor ng enerhiya. Gising! Samantala, nilinaw ng Energy Regulatory Commission o ERC na ang recovery cost na inaprubahan ng komisyon ay hindi buong mararamdaman sa loob ng 7 taon ng mga consumer. Kasunod ng una ng inanunsyong 10 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong Hulyo. Ito ang kinumpirma mismo ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa Dimalanta sa panayam ng DWIZ kung saan direktang ipinunto na ang under-recovery cost na halos 4 centavos per kilowatt hour lamang ang mararamdaman sa loob ng 7 taon. Paliwanag niya ang natitirang 6 centavos sa inanunsyong 10 centavos na per kilowatt hour ay nadagdag singil ay dulot ng pinakahuling rate reset ng komisyon. Pakinggan natin si ERC Chairperson Attorney Dimalanta. 3 centavos, yun po yung sa loob ng 7 taon. Ay yung almost 4 centavos, 0.038 po kasi. Yung 6 centavos po na increase ng basic rate, mananatili po yun. Mananatili po yun hanggang makapag-reset ulit yung komisyon. So hopefully po, makapag-reset agad ulit. Pero ng adjustment, ang tanong po doon, reset pataas or pababa po ba yan? Mamaya, mag-reset baka
tumaas ulit katulad nitong nakakatapos lang namin na reset. Yun po, magkaiba pong time frame yon. Yung 7 years po, nakakabit lang po yon sa under recovery na around 4 centavos. Ayan, at napakinggan po natin ang paliwanag at tinig ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa Dimalanta sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! 20 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng morning. Tutulak patungong Amerika sa susunod na linggo ang ilang opisyal ng economic team ng administrasyon para patuloy na makipagnegosasyon kaugnay ng tinaasan pang reciprocal tariff sa Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go na makakasama niya sa biyahe sina Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque at mga Undersecretary na sina Perry Rodolfo at Alan Jepti. Ayon kay Secretary Go, nanatiling tapat ang Pilipinas na ipagpatuloy ang negosasyon sa Amerika upang maisulong ang isang bilateral comprehensive economic agreement o kaya ang isang free trade agreement sa kabila ng tinaasan pang taripa sa mga export products. Tiniyak naman ng kalihim na patuloy na isusulong ng economic team ang iba pang reforma para mapanatili ang competitive at investor-friendly business environment sa Pilipinas habang inaapila sa Amerika ang mataas na taripa. Pino Gising! Samantala, hindi saklaw ng 20% tariff rate ng US ang mga electronic at semiconductor good ng Pilipinas. Ito ang pahayag ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, sa kabila ng pagpataw ni US President Donald Trump ng mga reciprocal tariff sa lahat ng bansa sa buong mundo na trading partner ng Amerika. Top export product ng Pilipinas ang mga electronic at semiconductor at isa ang semiconductor sector sa mga hindi pinatawa ng taripa dahil sa kahalagahan nito sa supply chain at pambansang seguridad ng Estados Unidos. Sa kabila nito, hiling pa rin ni Go na magkaroon ng free trade agreement sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, naitala na $12.14 billion ng kabuuang $73.27 billion export receipt ng bansa o katumbas ng mahigit 16% ay napupunta sa Estados Unidos noong 2024. Pino Gising! Ngayon naman sa pagkakataong ito, alamin natin ito kung true or not, or true or false. Dapat pala true or false na lang tawag dito. Mas madali yan. Diba? True or false? Alex Iyala nag-donate po ng 3.9 million pesos sa mga homeless senior citizens dyan daw po sa Quezon City. Kung ito ba ay totoo o peke, ay akin pala to. Alamin sa aking report. Usapan sa social media ang isang post kung saan nagbigay si Filipina tennis sensation Alex Iyala ng pinansyal na tulong mula sa kanyang prize money sa isang tournament at inilaan ito para sa mga homeless o mga kababayan nating walang tirahan sa Quezon City. Totoo ba ito o peke? Sagutin natin dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Lumabas sa Facebook page na Tennis Today ang isang post na may caption na Breaking, Filipino tennis star Alexandra Iyala donated 3.9 million pesos after winning the Eastbourne Open in a heartfelt gesture to support homeless seniors in Quezon City. Ang nasabing post ay humakot na mahigit 1,400 comments, 19,000 reactions at 657 shares. Ang mga netizens na nakabasa nito nagpahayag ng kasiyahan sa kawanggawa na ipinakita ni Iyala. Mapapansin rin sa comment section na may inilagay na link ang nasabing page para mabasa ang kabuuang detalye ng nasabing post. Ngunit nang aming suriin ang naturang post, agad naming napansin ang larawan ng mga sinasabing nabigyan ng tulong. Kapansin-pansin na hindi sila mukhang Filipino at napatunayan na ang nasabing litrato ng mga nabigyan ng tulong ay AI generated. Dagdag pa dyan, ang link na kasama sa naturang post ay nagre-redirect lamang sa isang website na tinatawag na Luxury Blogs. Wala ring binanggit na anumang credible source ang artikulo sa nasabing post. Maliban sa mga patalastas, wala itong totoong larawan o video ng mga homeless sa Quezon City. Wala ring dokumentong magpapatunay na nagbigay ng ganitong halaga si Iyala. Kaya't ang post ukol sa pagbibigay ni Alex Iyala ng tulong sa mga homeless sa Quezon City ay fake.
Para sa Fact or Fake, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Pinoy Gising! Samantala sa ating showbiz, nasan ka? Nasaan ka na? Ayan na! Dolphy, gustong gawing national artist. Nakala ko national artist. Akala ko nga talaga din siya. eh. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ang biskotso! Nakita mo daw ba? Hindi pa matapos ang 13 years ay nagsampa po naman ng hindi reklamo kundi ng resolusyon si Manila 3rd District Joel Chua para po maging isang national, ganap ng maging isang national artist. Itong tinagurian natin ang yumaong Comedy King na si Dolphy o si Rodolfo Quezon Jr. sa tunay na buhay. Ay, nako, ba't ngayon lang? Niya nga eh. Si Dolphy nakagawa siya ng maraming pelikula, Oo may nga. 200 pelikula. Ang Nagawa kanyang- rin siya ng maraming anak. Yes, so marami din anak. Oo. At comedy shows. Yeah, at mga comedy shows. The very Naalala famous. ko yung kwento mo kay Miss Charo Santos noon about Dolphy. No? Yeah, oo. Ayan. Ayon dito kay Joel Chua, kay Congressman Chua, akala ko ito yung ito yung pinalitan ni Abante, hindi pala no. Hindi. Iba pala to. Iba. Sa 6th district pala yun siya. Ano sila, si Joel Chua kasama niya Chua si din kasi, Abante. diba? Oo, Joey- kasama niya si Abante sa Bicam. Ito si ang pinalitan ata Joey Uy. Joey Uy. Uy, pati- Joey. oo, Joey yan. parehas Joey. Joey. Ayan, oo. Ayun, saka sa 6th district yon. Ito, Yes. 3rd district ito. Ayon sa kay Chua, panahon na para po naman kilalanin ang naiambag nitong si Dolphy sa pelikula, sa industriya ng pelikulang Pilipino, matapos nga itong agawa ng mahigit 200 pelikula. Ayon pa rin dito kay Chua, ano yon? Yung dapat matagal nang nabigyan ng karangalan o ng pagkilala itong si Dolphy, which is tama din naman, di ba? Ang lagi ko sinasabi no na bakit kailangang ibigay ang naturang ang naturang pagkilala kapag Pagka wala na. Wala na. Posthumous. Na hindi na, kahit nasabihin pa natin na isang malaking karangalan para sa mga naiwan ng yumao, pero mas maganda pa rin na na-enjoy o na-enjoy ng certain person, ng person na yon ang pagkilala sa kanya. Di ba? Parang kaya nga, Parang kaya mo kasi- hindi nga na matatamasa yung Hindi. hirap, yung naging Oo, ambag niya. Oo. At saka di ba kung ang isang tao ay ma-declare bilang national artist, may natatanggap pa itong something from the government? Oo, meron. Diba? Oo. Paano bibigyan ng pagkilala ang isang tao kung hindi naman niya kikilalanin tatanggapin ng pagkilala? Exactly. Di ba? That's the point. Oo. Parang pangit, no? So, siguro kailangan na sa sino ba nag yan? National Historical Institute ba? Hindi, no? Hindi ko sure NCAA or something? Kasi pinafailan na ata muna ng mga mambabatas. Yes, Kasi it's a oo. resolution. Oo, sana habang buhay pa magtalaga na kayo ng somebody na pwedeng parang habang buhay pang isang tao pwede na siyang i-line up, no? I-line up na bilang isa sa mga national artists. Mabuti yung iba. Hindi naman lahat ng national artists ay patay na Katulad ni Ryan Cayabyab, di ba? Na-enjoy pa rin niya. Reaping the benefits. Yes, tama. Reaping the benefits, hindi the benefits of the doubt, Benefits, The benefits, ayan. At di rin friends with benefits, iba yun, ha? Iba rin, no? Iba rin yun. So, yan. So, sana nga ay kahit na medyo too late na kasi yumao itong si Dolphy noong 2012. So, that's 13 years na. Exactly. Oo, kung saan bilang pagbibigay-pugay sa kanya ng ABS-CBN nga, ibinigay sa kanya o ipinangalan sa kanila yung isang theater doon at tinawag itong Dolphy Theater. Ayan, sa ABS-CBN na maalam na talaga ng tuluyan. O alam mo yung mga Kahapon. friends natin, ang mga post nila sa feed ay yung tower. Yung, Yes, yung tinatawag na Millennium Transmitter Tower daw nila. Oo. So, saan mapupunta yun? Wala, kakalasin na yung tower
tower na yun? Ay, ibebenta ni Baba, ano? Nabenta yung part na yun sa akin pagkakaalam. Ayala Land. Oo. Kay Ayala. Tapos yung tower na yun kasing ginagamit nila at the time na may franchise sila para sa Channel 2 tsaka sa FM/AM nila. Oo. Eh ngayon kasi iba na yung ginagamit nila. Ay, iba na. Kasi for example, Kasi bumalik na rin naman sila, no? so meron silang TV pero hindi ata sila via transmitter. Iba ata yung means of broadcast nila. Parang Yes. sa radyo naman, kasi diba radyo ang may-ari is hindi naman ABS-CBN. Oo. Ang may-ari is PCMC. Oo. It's a different company. Oo. Alam mo, ang isa sa pinakamagandang nangyari sa pagkakatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN, yung nawala yung network war. Yes. Actually, may network war naman dati. Mukhang healthy naman. Dati, no. It's Hindi not ba healthy. Toxic ba? Toxic, very toxic. Feeling ko kasi cold lang eh. Parang cold war lang. Oo, parang gano'n. No, Aha. hindi. Talagang hindi. Parang sobrang bigat, lalo na yung exclusivity of the artist. Yes. Oo, nagkaroon ng exclusivity ngayon kasi nawala yun eh. Oo, yun yung isa sa pinakamagandang nangyari. At saka yung mga kasi meron kasing connotation na pag galing ka sa ABS, mayabang ka eh. Talaga ba? Oo. Magagaling kasi sila. In fairness, magaling. At tayo magaling din naman tayo. Bakit course. ba? Kaya nga, mayayabang din tayo eh. Saksakan tayo ng galing! Hindi saka ano kasi hindi mo talaga maiaalis sa isang tao na medyo tumaas ang ere, na medyo yumabang kapag nakakaramdam na ng kasikatan. Oo. Hindi talaga maiaalis 'yon. Parang nasa pagmamanage niya ng sarili na yun. Yes, oo. Kasi sa dami-dami na nakakasalamuha ko mga artista at mga beauty queen, talagang kahit ayaw nila, yung fans kasi ang nagbibigay sa kanila ng power, no? Oo, ng power. Hindi, yung fans ang nagfi-feed sa kanilang utak na maging mayabang ka. Iyon yun. Kasi nga, Diyos sila eh. Alam mo yun? Yung sobrang pag-pray sa kanila. Kaya parang ang fans na rin ang nag-feed sa kanilang utak na yung maging mayabang ka. Yun yun. Kaya and then they will realize na mali pala yun. Katulad ni Snooki Serna, di ba, na inamin niya na naging pasaway talaga siya, naging mayabang talaga siya, lumaki talaga ang ulo niya nung kanyang kasikatan. And then, late na lamang niya na-realize na mali pala yun. Ayan. Okay? So, asa na nga ba ako? Kay Dolphy. Ayan. So, sana nga, maging national artist na ito si Dolphy para naman matuwa naman ang kanyang mga naiwan. Yan ang aking balitan showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Ton! Salamat kay Flying Thank you! Thank you! Mula kay sa aming showbiz supporter na si Flying A. Anton. Ngayong nagbabalik na kami, paring Mener, tanggap tayo ng sunod-sunod na mga report. Pagrepaso sa 3 dekada ng Local Government Code, iminungkahi ni Pangulong Marcos. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Itinulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aaral at pagrepaso sa higit 300 ng RA number 7169 o yung Local Government Code of 1991 sa isang event na dinaluhan ng ilang piling lokal na opisyal. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng kapangyarihan at otoridad ng mga local government officials para makatugon sa mga hatid na hamon na makabagong panahon sa kanilang pamamahala. Hinimok naman ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sulitin ang new elected officials performing leadership for uplifting service o yung NEU Plus program na flagship capacity building initiative naman ng DILG. Ang NEU Plus ay 3 taong programa na layong mapabuti ang performance sa pamamahala ng mga bagong halal na opisyal sa pamagitan ng pagtutok sa tinatawag na transparency, participatory governance at strategic leadership. Patrol 13, Gilbert Perez para sa impilang may totong las DWIZ. Nang babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Panukalang Blue Economy Act. Sana daw ay isa sa banggitin ni PBBM sa kanyang nalalapit na zona. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Umaasa sina Senator Loren Legarda at Rizon Tiveros na kabilang sa babanggitin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pang-apat na State of the Nation address sa July 28 ang panukalang Blue Economy Act. Ayon kay Legarda, sana'y kilalanin at ituring na national priorities ng Pangulo ang panukalang Blue Economy Act na muli niyang inihain para isulong sa 20th Congress.
Ang panukalang batas na ito ayon kay Ligarda ay magiging daan para magamit ang ating mayamang marine resources tungo sa inclusive economic growth pero may kaakibat na pangangalaga sa ating kapaligiran at pagpapalakas sa ating coastal community resilience. Git ni Ligarda, determinado siya na isulong ang agarang pagpasa ng panukalang Blue Economy Act at iba pang panukala na direktang tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sinabi naman ni Hontiveros, suportado niya ang pagpasa ng panukalang Blue Economy Act kaya't isa siya sa mga co-author nito. Ayon sa Senadora, isa tayong maritime at archipelagic nation, hindi lang sa usapin ng West Philippine Sea kaya mahalagang magkaroon ng batas ukol sa Blue Economy para maisulong ang karapatan at kagalingan ng ating mga mangisda at kalugusugan ng ating ekosistema. Kamakailan ay nagkaroon ng matagumpay na roundtable discussion ukol sa Blue Economy Bill na dinaluhan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. May iba pang nakabinbin na panukalang batas sa Kongreso na mahalagang maipasa para mapangalagaan na ating karapatan at soberenya sa ating territorial water tulad ng panukalang paglikha ng Center for West Philippine Studies at ang National West Philippine Sea Day. Ito as Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, 6 na milyon na penalty ng Cubs sa Online Travel Agency o OTA na AirAsia Move hindi na nababayaran. Magbabalita sa Patrol 45, Raul Esperas. Hindi pa nababayaran ng online travel agency na AirAsia Move ang 6 na milyong pisong penalty na ipinataw ng Civil Aeronautics Board o CAB sa AirAsia Move matapos na magreklamo sa DOTR si Congressman Richard Gomez dahil umano sa overcharging sa pagsingil ng ticket patungo at galing sa Tacloban. Magagunita na si Congressman Gomez ay nagreklamo sa DOTR matapos na lumabas sa AirAsia Move ang 70,000 piso na biyahe patungo o galing sa Tacloban. Subalit sinabi ng CEO ng AirAsia na si Tony Fernandez na nagtungo sa Maynila na marahas ang naging desisyon at iaapilan ng civil o ng AirAsia ang naging desisyon ng Civil Aeronautics Board na 6 na milyong penalty. Sinabi ni Fernandez na magplano niyang kausapin ang DOTR para sa win-win solution at magpapatuloy ang kanilang investment sa ating bansa para na rin sa promosyon ng turismo at pagbibigay ng karagdagang trabaho ng AirAsia sa ating mga kababayan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol Report. Samantala, ronda naman tayo sa probinsya. Kaso ng dengue sa Cagayan, umabot na sa 1,000. Ang dami. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Umabot na sa 1,117 ang naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Cagayan mula Enero hanggang Hulyo 6 sa taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng Provincial Health Office, mas mataas ito kumpara sa mahigit 400 kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Pinakamataas ang kaso sa bayan ng Baggao na may 107, sinundan ng Lasam na may 77 na kaso. Sumunod ang Abulog na may 75 na kaso at ang Gonzaga, Cagayan ay may 71 dengue cases at Santa Teresita na mayroon ding 68 na kaso. Sa pinakuling datos, may 8 bagong kaso na naitala nitong weekend. 2 rito ay mula sa Lalo habang tig-isa sa Baggao, Lasam, Kamalangyugan, Ballesteros, Solana at Apari, Cagayan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso, muling nanawagan ang Provincial Health Office sa publiko na sundin ang 5S kontra dengue, search and destroy, self-protection,
seek early consultation, support fogging and spraying at sustain hydration. Paalala rin ng Provincial Health Office na agad mapatingin sa doktor sa oras na makaranas ng sintomas ng dengue at iwasan ang self-medication. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat, himpilang may tulong lakas, WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mula norte, baba tayo sa gitnang Luzon. Number 1 most wanted person ng Angeles City na sangkot sa 4 counts of statutory rape. Nasa kote na. Detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning. Yes, nasakote na nito pinagsanib na operatiba mula sa Angeles City Police Mobile Force Company at Angeles City Police Station 3. Itong number 1 most wanted person in city level sa kanyang hideout dito sa syudad. Nakilala ang suspect sa kanyang first name na Robert na sa hustong gulang. Ang arrest warrant ay may lagdan nitong si Judge Erwin Cruz Siapco ng Regional Trial Court o RTC Branch 59 3rd Judicial Region Angeles City na may pitsang July 3, 2025 para sa mga criminal case number RAng 25-02127 CR at itong RAng 25-02130 CR or 4 counts of statutory rape case. Walang piyansang inirekomenda sa nasabing kaso itong hukuman na laban nga dito sa suspect na ngayon ay himas na sa loob ng rehas na bakal dito sa custodial facility ng ECPO Station 3 habang inaayos na yung dokumentasyon na kaugnay ng kaniyang pagkakaaresto bago ito ay harap sa hukuman ngayong araw nito para sa kumpirmasyon naman ng kanyang pagkakahuli bago tuluyan itong ibiyahe na sa Angeles City District Jail para dito na niya pagdusahan ang kanyang nagang krimen. Mula dito sa lungsod ng Angeles, ito po Central ng Patrola, Donegola, para sa ito lang ito dulakas DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, 2 big-time drug pusher sa Santa Cruz, Laguna, arestado. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Mahigit sa 400,000 pesos halaga ng shabu ang nakumpiska ng Laguna Drug Enforcement Unit mula sa 2 big-time drug pusher sa ginagawang bypass operation kahapon sa barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Kinilala ni Police Colonel John Ariupio, Laguna Police Director, ang mga suspect na sina alias Sama Truel, Pawa, mga residente na nabanggit na bayan. Ayon kay Colonel Yupio, ang 2 suspect ang responsable sa pagbabagsak ng shabu sa mga bayan ng Pila, Victoria, Calawan at Santa Cruz na dito sa lalawigan ng Laguna. Ang 2 suspect ay nakakulong sa Santa Cruz, Laguna Police Custodial Center. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa Pila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Balik tayo ulit sa norte. Lambak ng Cagayan kabilang sa pinalawak na National Fiber Backbone Project. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Kabilang ang Lambak ng Cagayan sa pinalawak na National Fiber Backbone Project. Inilatag na ang mahigit 1,800 kilometers sa fiber optic cables sa Cagayan Valley maging sa ilang rehiyon sa bansa at karagdagang 105 kilometers para sa middle mile connections na may ugnayan sa ibang panglugar. Ayon sa DICT, target ng proyekto na maabot ang 20 probinsya, 1,000 ahensya ng gobyerno at 1.39 milyong internet users sa bansa. Isinagawa ang proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong mapalakas ang internet access sa mga liblib na lugar, tanggapan ng gobyerno at mga data center. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat at simpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Stand by, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising! Gising at ang oras ay 5:49 in the morning. Gising na kayo kasi... Oh, yan. Very good ang yahoy. Lagi mo yung pen, ha? Alam niyo ba yun? Makagawa nga
ng yehey. Yan ang gusto ko para may sige. Ang agree si paring Manero. Very good, very good, very good. Yehey! Ay, di, meron yan. Available na pala ito sa yehey! kapag si Gia tala, meron si Gia yung tawa niya eh. Yehey! Ayan, pwede na. Tawag tayo ng Ronda Provincia. Regional Most Wanted na Lola sa Calabarzon, arestado. Alamin natin ang detalye kung ilang taon na yan mula kay Kuyang Arman Cambe. Kuyang Arman! Nawala si Kuyang Arman, Ayun, partner. nagkatanungan ng edad. LPI muna. Ha? LPI muna tayo. LPI muna tayo. Totoo nga ba na ang pagpapakita ng concern ay pagde-disguise lang para makapanghimasok sa buhay ng iba? Bakit? Why? Parang ano to, yung mapagsamantala, parang ganon. Itinetake advantage. Yes, no? ayun. Yung vulnerable emotions. Yan. Alamin natin yan sa ating Let's Prove It. Minsan, ang pag-aalala ng iba ay hindi tunay na malasakit, kundi paraan ng tahimik na manipulasyon. Isang diskarte para kontrolin at limitahan ang kalayaan mo. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa EBSCO Research Starters, ang mga manipulator ay madalas gumamit ng fake concern, nagpapakita ng pagkabahala para hindi ka susubukan ng personal accountability. Ayon sa Better Help, sa covert narcissism, ang kunwaring malasakit ay ginagamit upang manipulahin ang emosyon ng iba at baguhin ang kanilang pananaw. Madalas nagdudulot ito ng guilt o takot, kaya nauudlot ang mga plano o pananaw ng kausap. Dagdag pa sa Psychology Today na ang emotional abuse ay paulit-ulit na non-physical na kilos gaya ng panghihiya o pangiiwan na nakabalot sa kunwaring suporta o pag-aalala. Kapag hindi ito tinutulan, unti-unting nababawasan ang iyong personal na kalayaan habang lalong tumitibay ang kontrol nila. May mga pagkakataon ang pag-aalala ay hindi talaga malasakit, kundi taktika para kontrolin ka o impluensyahan ang mga desisyon mo. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, posibleng isa na itong manipulative tactic o mass control. Kaya naman payo ng mga eksperto na kilalanin ang intensyon sa likod ng mga sinasabi. Tukuyin kung may pattern ng control, magtakda ng boundaries at humingi ng suporta mula sa mga pinagkakatiwalaan o mental health professional upang mapanatili ang iyong emosyonal na kalayaan. Pino Gising! Ngayon naman, ronda muna tayo sa probinsya. Active street drug pusher ng Angeles City timbog sa bypass operation. Nagbabalik si Kuyang Johnny Gole. Yes, nasakutin na nga nitong pinagsanib na operatiba mula sa Angeles City Police Station 3 at sa itong Angeles City Police Drug Enforcement Unit, yung itinuturing na isang aktibong nagtutulak ng bawal na droga dito sa lungsod ng Angeles. Matapos nilang inilatag itong bypass operation sa bisinidad ng Barangay Lourdes Northwest dito rin sa syudad pasado alas 5 ng hapon. Nakilala ang suspect sa kanyang palayaw na Ranji na sa hustong gulang at ayon dito kay Police Colonel Joselito Villarosa, ang direktor ng Angeles City Police Office ay kabilang itong suspect sa mga active na nagtutulak ng bawal na gamot dito sa syudad at nasa watchlist din ito ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3. Nasamsama dito sa suspect ang tinatayang tatlong plastic sachet ng shabu na may timbang na 5 gramo at may halaga na 34,000 pesos ayon sa PDEA. O ayon dito sa ECPO Station 3. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya na ngayon ng ECPO Station 3 habang inihanda na itong kaso na isasampa sa kanya. May kinalaman sa paglabag nito sa Section 5 at 11 na higit na kilala sa drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim naman ng Republic Act 9165. Higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Intila May Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Balikan natin ang report ni Kuyang Arman Cambe tungkol sa most wanted na lola dyan sa Calabarzon. Kuyang Arman!
Isang 73 anyos na lola at nasa talaan ng Calabarzon PNP bilang most wanted na person sa riyon ang nadakip kahapon ng mga tao ng Balayan Police Station sa Barangay Tanggol, Balayan, Batangas. Kinilala ang suspect na si alias Marie de Lengua, residente ng nabanggit na barangay. Ayon sa record ng Balayan Police Station, ang suspect ay nagtago ng 11 taon at tinakasan ng mga kasong illegal large-scale estafa at panluloko sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Balayan Police Custodial Center. Armand Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa Impila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ito naman, salamat sa ating mga reporters sa oras na 5 minutes bago mag 6 in the morning! Yahoy! Kasi dapat talaga may yehey ka ng kasama dyan eh. Yun! Si Cristel Pulgar, lumipat na sa Anyong. Andiyan si baby girl, nakita ko eh. Korean. Anyong baby girl sa O Korea. Yos, magjowa ka na rin daw ng Korean. Liza ha, Korean din ha. Lumipat na si Cristel Pulgar sa South Korea at may magpapahagis ng barya mamaya kasamang mister na Koreano. Ito na yung magpapahagis ng barya, si Flying A. Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Ang barya! Ang dami kong barya. Ang ano ng bulsa Tara ko. na! Bigat. Saan? Sa buy one, 7-Eleven. Oo. Grabe ang promotion dito sa 7-Eleven. Oy, kasi Kasi July petsa 11 din, oo nga, ngayon. eh. Petsa yun. Hindi, ibig sabihin dyan sa programa natin. Anyway, bago ang aking balitang showbiz, batiin ko lamang ating Ayan. kasama sa media. Sino babatiin mo? Sino yan? Ang babatiin ko ay ang aking nanay-nanayan. Ayan, nanay-nanayan ko yan, pero mas matanda pa ako. Si Nanay Leo. Si Leo Navarro Malikdem. Kasi yung... Malikdem? Malikdem. Taga dito, taga Pasig lang yan sila. Oo, yung kanyang mister na napakabait na announcer sa PBA. Okay. Announcer sa PBA. Yung mga PA doon sa court. Yes. Sa court ba? Tama sa court, no? Sa court mismo. Ayan. Yung announcer doon sa PBA ay napakabait. At yun, actually, tinatawag kong tatay. Yun, oo. Pero bata pa rin yung mas bata pa sa akin yun. Okay. Pero tawag ko sa akin, nanay at tatay. Salamat po sa Ayan. panonood. Hello, ng Yeah, Brigada. happy watching. Ayan. Sa Brigada Radyo. Ayan, radio. Ayan. Hello po. Magandang maga. Oo. Ganda-ganda niyan. Ayan. Hawig niya ni Angel Aquino. Beauty talaga. Yes. Di ba, Nay? Ayan. Anyway, sa balitang showbiz. Ayan, miss nyo, hindi ka nga lang kamukha ni Cristel Pulgar na balita ako. Kamukha ka naman ni Angel Aquino, Ayan. di ba? Yun, okay na. Good. Good. Angel Aquino. Nawawala ngayon si Angel Aquino, no? Oo nga, parang wala ata sa Speaking project. of, no? Parang last ko nakita yung photoshoot nila Oo. ng mga morena. Yes, mga morena. Kasama. Alam mo yung babae yan, maliit lang yan, pero kapag ka nagdamit, akala mo tangkad-tangkad. Oo, kaya sinasama siya sa mga tatangkad kasi yung build ng kanyang katawan, akala mo matangkad siya. Pahaba. Oo, ayan, ayan, si Angel Aquino. Anyway, sa aking balitang showbiz, tuluyan na nga pong after 2 months, lumipat na nga po sa Korea itong si Cristel Pulgar kasama ang kanyang Korean husband na si Ha Soo-hyuk. Si Cristel at saka ang kanyang mister ay nakakuha ng 3-bedroom apartment doon sa nasabing bansa ng kanyang mister, kung saan ayon dito kay Cristel ay mahal na, sabi niya I love this place. Sabi niya first time niya raw nag-apartment. Sabi niya at nagustuhan niya raw kasi ang ganda raw ng tanawin sa labas ng kanilang window. Sabi niya ganyan. Oh. Ang ganda ng view sa window. Ayan, sa labas ng kanilang window. Ayan. Kaya sabi ito ni Cristel, nagugustuhan na niya ngayon ay hindi pa sila tapos sa pagde-decorate o sa paglalagay ng mga gamit sa ilang bagong tahanan. Ayan. Doon sa vlog na ilagay niya sa kanyang YouTube channel ay makikita itong actress si Cristel kasama ang kanyang mister na nag-unboxing sila. Unboxing ng mga gamit para sa kanilang bagong tirahan o bagong tahanan. Ayon dito kay Cristel. Si Cristel nga pala, ay parang November lang yata nung November nung ipakilala niya yung kanyang mister. Oo, at ditong May lamang sila ikinasal. Ayan. Oo, pero
matagal na naging sila. Oo, at ito si Cristel, ito yung virgin bride. Ito yung nakalala kong storya mo na nahihiya daw siya kung sasabihin niya doon sa husband niya. Oo, na unang gabi nila, nagtago siya sa CR. Na kunwari siyang kung ano-ano mga seremonya ang kanyang ginagawa. Pero hanggang sa makatulog yung kanyang mister paglabas niya. Anyway, na wala balitang showbiz. At hello again kay Nay Leo Navarro Malikdim at sa kanyang mga kasamaan dyan sa Brigada Radio. At yan ang wala balitang showbiz at balik na sa iyo. Salamat, Ton! Salamat, Ton! Ito na, dahil Friday, ito na patama code for today. Hindi pa huli ang lahat para magsimula ulit. Yes. Okay. It's never too late to try again. At yan na po ang mga balita yung tinampok sa Pinoy Gising. Happy weekend po. Happy weekend po mula sa amin, Daryl Justin. Nakasaksis ako ng one. Yun, congrats! Wait, Barreto! Lagi ngayon, Ton! Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama! Uy, yung magandang kaibigan mo palang kasama ni Papa Sino? John. Susunod, ayan na si Juday. Ano uli? Maganda mong kaibigan. Si Juday na lang. Susunod na po ang Pasada Balita kasama sina Kuyang John Ibanez at Judith Estrada Larino! Pasada Balita, susunod na! Happy long weekend! Absent ako man Tuesday. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ